Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nais ng Pangulo na gayahin ng ibang lokal na pamahalaan ng socialized housing ng Lazaro Residences sa Santa Cruz, Manila dahil na rin sa kalidad at mabilis na pagtatayo ng pabahay. Kahapon, pinangunahan niya ang inaugurasyon ng NCT Vertical Housing Project na ito ng Manila Local Government Unit. Ang 20 palapag na gusali ay may recreational spaces kasama na ang swimming pool, Manila Public Health Laboratory at Lanuza Health Center. Nasa 382 families ang makikinabang sa murang pabahay na ito ng lungsod. Handa naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na ibahagi ang kanilang nalalaman sa proyektong pabahay ng kanilang lungsod. Naiinggit nga ako, sinasabi ni Jorme, yung isang housing na ginawa na sa 3 months. Ilang unit yon? 200 plus units. Panaginip lang sa amin yun sa NHA at saka sa DSUD na ganun kabilis. Kailangan na magpaturo kami sa inyo kung paano ginagawa yan. Ikaw na mag-in-charge doon para mabilis ang pabahay natin. We'll be happy to share the idea when it is horizontal housing, which nakita niya sa Baseco, or vertical housing. Hataw Balita ngayon! Wala pang 4 na minuto, nakapasa na sa plenary deliberation ng Senado ang panukalang budget ng Office of the Vice President o OVP para sa susunod na taon. Umaabot ito ng 889 million pesos alinsunod sa nakalagay sa National Expenditure Program o NEP. Mas mataas ito ng nasa 145 million pesos o 21% mula naman sa 2025 General Appropriations Act o ang naaprobahang budget para sa kasalukuyang taon. Kasabay ng deliberasyon sa plenaryo, nagpahayag si Senator Robin Padilla ng pasasalamat na hindi binawasan ang budget ng OVP. Nagpaabot din ng maikling mensahe si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagpapasa ng Senado sa budget ng kanyang opisina. There being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. We'd like to thank the Senates of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Hataw Balita ngayon! Handa umanong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Presidential Son at House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Yan ang nakasaad sa sulat na ipinadala nito sa komisyon. Gate pa nito, anuman ang posisyon at kahit sino man, no one is above the law. Wala rin anya siyang itinatago at kusang loob na ihaharap ang sarili sa anumang investigasyon ng ICI. Idinadawit ni dating Congressman Zaldico si Congressman Marcos sa anomalya sa gobyerno. Hataw Balita ngayon! Walang magiging special treatment kay Presidential Son at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos. Ito ang tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa posibleng pagharap ng House Majority Leader ng komisyon. Ayon kay ICI, Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, dadaan sa parehong proseso ang kongresista
Gaya ng iba nilang mga naimbitahang resource person, binigyan din ni Attorney Hosaka na ila-livestream o isa sa publiko nila kung maaari ang nasabing pagdinig. Kinumpirma rin niya na natanggap na nila ang liha mula sa mambabatas kaninang umaga kung saan nakasaad ang kahandaan niyang humarap sa komisyon anumang oras para sa isinagawa nitong investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ang hakbang ng mambabatas ay kasunod ng pagdawit sa kanya ng nagbitiw na kongresistang si Saldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. As I said, ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin. So, we take that as an opportunity for us to gather more information. Hataw Balita ngayon! Muling, hinikayat ng ilang kongresista si resigned Congressman Zaldico na umuwi na ng Pilipinas at humarap sa tamang forum, gayon din maglatag siya ng ebidensya sa kanyang mga aligasyon at sumpaan ng isang salaysay. Naniniwala si the House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adong at House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Diokno na dapat sa tamang forum pag-usapan ang mga aligasyon ni Ko. May arrest warrant na laban kay Ko dahil sa kasong graft kaugnay ng katiwalian sa flood control projects. Nailabas na rin ng International Criminal Police Organization o Interpol ang Blue Notice laban dito para makakuha ng dagdag na impormasyon sa kinaroroonan at aktibidad ng nagbitiw na kongresista. Kasi madali lang talaga mag-akusa behind the camera. What's important, if these allegations are really that serious for him, we join the call of the President that he should really come home and then make himself personally be able to at least make these complaints, before the courts so that he can also be given the due process to make all these allegations come into light before the proper forum. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Saldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations, but at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso at kung gusto niya magsalita, I'm sure pakikinggan natin siya subject to proper questioning. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, dumulog kahapon sa Office of the Ombudsman ang grupo ng mga residente sa Pangasinan. Hiling nila sampahan ng kaso ang mga opisyal ng gobyerno na nasa likod umano ng 2 ghost flood control project sa kanilang lalawigan. Ayon sa personal na investigasyon ng mga complainant, nagkaroon umano ng sabwatan pagdating sa bidding at paggawad ng mga kontrata. Nagbabayad rin umano sa mga contractor at pinalalamas na kumpleto na ang mga proyekto kahit wala pa namang nangyayaring konstruksyon. Ang 2 proyektong inireklamo ay Riverbank Protection Dike na nagkakahalaga ng higit sa 235 billion pesos sa Barangay Santo Tomas, Casibong. Pati na ang higit sa 50 billion pesos na Riverbank Protection Dike sa Sitio Dalumat. Marami sa aming membro sa San Jacinto, Pangasinan ng samahan ng mga operator at super ng Tricycle ng Pangasinan Incorporated ang nagre-reklamo dahil palagi silang nababaha sa tuwing umuulan ng bumabagyo ay naliligo yung kanilang mga alagang baka, alagang hayop, pati yung kanilang bahay hanggang dibdib ang lalim ng tubig. Hataw Balita ngayon! Kinontra ni Agriculture Secretary Cho Laurel Jr. ang mga binitawang akusasyon ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico na inilabas nito sa kanyang social media account. Sa pinakahuling video na inilabas ng dating kongresista,
Sinabi nito na mayroon nangyayaring pagmamanipula sa presyo ng asukal, bigas, isda at sibuyas na kinasangkutan ng First Family. Ngunit ayon kay Secretary Cho Laurel, pawang kasinungalingan at imbento lamang ang naturang akusasyon ni Ko. Bumuelta na ang kalihim at si Saldico pa nga ang may malalaking requests sa Department of Agriculture. Kabilang umano rito ang mabigyan sinako ng alokasyon sa importasyon ng nasa 200,000 metric tons ng asukal at 13 million metric tons ng bigas. Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture at DA ang pagsasampa ng cyber libel case kay dating Bicol Party List Representative Saldico dahil sa kanyang malaseryeng script. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ang kanilang legal team na ihanda ang posibleng kasong isasampa sa Makati, Quezon City sa Enero. Ipinahayag ni Ko sa kanyang video na mayroon umanong manipulasyon sa presyo ng inaangkat na bigas, sibuyas, asukal at isda sa ahensya. Talaga naman itong mga pinagsasabi, itong Netflix series ni Saldico, siyempre naman marami din matatakot, di ba? Kaya nga, for me, this is already a matter of national security. Dahil sa puro offered all the lies na sinasabi niya, siyempre, some people might believe it eh. Yan ang problema eh, di ba? So, it might have some effect. Hataw Balita ngayon. Nagsumiti na ng kanyang waiver sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa inaasang pagbasa ng hatol sa kanyang request na interim release. Base sa dokumentong inilabas ng ICC, inilagay nila sa record ang permadong waiver ni Duterte para sa kanyang karapatan na maging present sa pagbasa ng hatol. Batay naman sa Appeals Chamber, ang request ni Duterte ay waiver para sa kanyang pag-attend ng physical at virtual. I-represent siya ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Ilalive ng ICC ang gagawing pagbasa sa interim release request ng dating Pangulo. Isasagawa ito ng November 28, 10:30 a.m. sa the Netherlands at 5:30 ng hapon ngayong Biyernes. Hataw Balita ngayon. Kumikilos na ang Bureau of Internal Revenue upang imbestigahan ang mga aligasyon na mayroon umanong ilang empleyado nito ang sangkot sa korupsyon. Partikular ang sinasabing hatian mula sa kita ng Letters of Authority o LOA. Paglilinaw ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, hindi iligal o masama ang LOA. Katunayan, kasama talaga ito sa kanilang proseso. Gayunman, posibleng mayroon talagang ilang kawani ng BIR ang nagsasamantala dito. Isinawalat noong Martes ni Senator J.V. Ejercito na mas malaki pa umano ang ibinubulsang kita mula sa LOA kumpara naman sa napupunta sa gobyerno. Maliwanag po ang direktiba ng ating Pangulo at maging ng ating Secretary of Finance na si Secretary Frederick Go na imbestigahan at papanagutin kung meron mang mga kawani ng BIR na totoo ngang involved sa extortion o pang-aabuso sa paggamit ng LOA. Kasi yung 70% na nakukolekta, hindi pinapasok. Baliktad, yun ang napupunta sa bulsa. 30% lamang na ang pinapasok. Kaya nga 30% lang yung sa target ang from 6 billion, 2 billion lang yata ang kanilang na-raise. So, parang nakakalungkot na lahat na nasangay, di lang DPWH, lahat na gumagawa ng kanya-kanyang diskarte. Nakakalungkot.
Kailangan umano paghandaan ng Pilipinas ang mas malaking plano ng China ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Malakihan niya ang posibilidad na magtayo ng monitoring system sa Scarborough Shoal ang China. Kasunod ito ng kanilang deklarasyon noong Setyembre na plano nilang gawing nature reserve ang Baho di Masinloc o Scarborough Shoal. Ang bahura ay nasa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas kaya mariin ito ang tinututulan ng pamahalaan. Dati nang ibinabala ni Justice Carpio na maaring matulad ang Baho di Masinloc sa Ferry Cross Reef at Mischiefs Reef na sa una ay sinasabi ng China na gagawin lamang silungan ng mga mangingisda at radar weather station. Ngunit kalaunan ay ginawa itong malalaking military sites. To maintain a nature reserve, you must monitor it, and most likely to be manned. So we have to prepare for that. No? Both legal and also military, we have to prepare for that. And I think that's very urgent. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers o DMW na mayroon 20 mga seafarers o tripulante ang nakakulong sa kanilang mga barko sa Lagos, Nigeria. Kaugnay ito ng natuklasang 20 kilograms ng cocaine na nasa loob ng isang parcel sa isinagawang inspeksyon sa Pantalan. Ayon sa DMW, ipinag-utos ng Nigerian court na arestuhin ang barko. Sa ngayon, maayos naman ang kalagayan ng mga Pilipino at nakakausap nila ang kanilang mga pamilya. Patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ang lokal na otoridad kaugnay ng insidente. Hataw Balita ngayon. As of 10:08 kagabi, wala pang natatanggap na ulat ng Filipino casualty ang Department of Foreign Affairs o DFA sa nangyaring sunog sa Tai Po District sa Hong Kong. Ayon sa DFA, 23 na mga domestic workers ang kinakailangan tugunan ang welfare assistance. Kinumpirma naman ng konsulado sa Hong Kong na mayroong isang nakakonfine sa lokal na ospital at patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga otoridad para sa kalagayan nito. Nauna nang sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan na nagpahayag ng concern ang mga OFW dahil nasunog ang kanilang mga pasaporte at employment contracts. Nagkasundo ang Australian Federal Government at Greens Party na ipasa ang Environment Protection Reform Bill 2025. Sa ilalim ng bagong batas, magkakaroon ang Australia ng National Environment Protection Agency sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ang wahataw na balita ni Danny De Lieva. Walang naging pagbabago sa environmental laws ng Australia sa loob ng mahigit 2 dekada. Naniniwala ang marami na hindi na ito angkop sa kasalukuyan. Layunin ng Labor government na hindi na maprotektahan ang natural landscapes at wildlife habang pabibilisin naman ang environmental approval sa malalaking proyekto. Sa umiiral na batas, inaabot ito ng taon. Samantala, isinusulong ng Greens Party ang mas matibay na pangangalaga sa kapaligiran. Ang Coalition Party naman ay ibig bawasan ng restrictions sa mga negosyante. Kahapon, pumasa sa Parliament ang Environment Protection Reform Bill 2025 na mag-aamyenda sa Environment Protection and Biodiversity Conservation o EPBC Act matapos magkasundo ang Labor at Greens. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Australia Prime Minister Anthony Albanese na bunga nito papasok ang bansa sa bagong yugto tungkol sa kapaligiran at pagiging produktibo. The bill will amend the EPBC Act, providing a balanced set of reforms that not only protect the environment for this and future generations, but importantly as well, deliver more certainty for business and the community by helping to speed up decision-making for projects in key areas of national priority, like housing, renewable energy and critical minerals. These laws will reduce approval times from years to months and from months to weeks.
Ilan sa ipatutupad na hakbang sa bagong batas ay ang pagdadaan na sa federal government ng high-risk land clearing at regional forest agreements sa halip na sa bawat state government. Maging mga proyekto sa coal, gas at water use ay hindi na maaaring i-fast track. Bubuuin din sa kauna-unahang pagkakataon ang isang pambansang Environment Protection Agency na siyang magpapatupad ng batas. Binati naman ni Climate Councilor Professor Tim Flannery ang Greens at Labor sa pagkakasundo para sa proteksyon ng native forests at mas malinaw na tahak para sa renewable energy. Subalit hindi pa umano tapos ang gawain hanggat hindi na isasaayos ang fossil fuel projects dahil ito ay 1/5 ng climate pollution ng Australia. Umaasa naman ang maraming business group na bagamat hindi pa perpekto at marami pang dapat ayusin sa batas, isa itong totoong pagsulong tungo sa nature protection sa bansa. Kasabay ang pag-aanunsyo ng bagong batas, lumabas din ang 4th Annual Progress Report ng Climate Change Authority o CCA na nagsasaad na nararanasan ng Australia ang pinakamainit na taon. Ayon sa ulat, hindi maaabot ng Australia ang 2035 emissions reduction target nito. Kailangang magbawas ang bansa ng emissions na 3 beses na mas mataas kaysa kasalukuyan pagdating ng 2030 kung gusto nitong maabot ang emissions target. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Iniimbestigahan naman ng Federal Bureau of Investigation o FBI at Joint Terrorism Task Force ang pamamaril sa 2 National Guard. Ilang bloke mula sa White House na itinuturing ng mga opisyal bilang isang ambush attack sa bisperas ng Thanksgiving. Ito ang mahataw na balita ni Nico Chicano. Nakilala ang suspect na si Ramanullah Lakanwal, isang Afghan national na dating kasama sa US government bilang miyembro ng partner force sa Kandahar, ayon kay CIA Director John Ratcliffe. Naganap ang pamamaril sa harap ng isang subway station habang naka-high visibility patrol ang mga sundalong mula sa West Virginia National Guard. Agad naman itong itinuring ng mga investigador na isang targeted at lone attack. Nilinaw ng DHS na pumasok si Lakanwal sa US noong 2021 sa ilalim ng Operation Allies Welcome na wala umanong criminal history. Kinumpirma naman ng mga kamag-anak niya na dati siyang naglingkod sa Afghan Army at huling nagtrabaho sa Amazon. Tinawag ni President Donald Trump ang pamamaril na act of evil at iniutos ang muling pagsusuri sa lahat ng Afghan immigrants na pumasok sa US sa panahon ni Joe Biden. Sabay anunsyo ng USCIS na suspendido muna ang lahat ng immigration requests ng Afghan nationals. Dahil sa insidente, humiling si Defense Secretary Pete Hegseth ng karagdagang 500 National Guard troops sa itaas ng mahigit 2,000 nang nakadeploy sa kabisera. Iginiit naman ni Vice President J.D. Vance na pinatutunayan ng pamamaril ang katwiran ng administrasyon sa higpit ng immigration policy. Subalit kinondena ng mga kritiko ang mga hakbang na ito bilang malupit at nagpapasama sa mga immigrant na legal at walang record. Naninindigan naman ang mayor ng Washington na si Muriel Bowser na ito ay isang targeted shooting na nagtulak pa sa mga panawagan para sa mas mabigat pang seguridad sa lungsod. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon. Malaking pagbabago naman ay pinatutupad ng Canada sa pamamagitan ng Bill C-3 na nag-aayos ng mga butas sa batas at nagtatakda ng bagong pamantayan para sa pagmamana ng Canadian citizenship ng pamilya sa ibang bansa. Ito ang mahataw na balita ni Jenny Rico. Mahigit 115,000 lost Canadians, kabilang ang mga anak at apo ng Canadian parents na ipinanganak sa ibang bansa ang automatic na magiging citizens sa oras na tuluyang ipatupad ang Bill C-3. Binabago ng bagong batas ang panuntunan sa mga susunod na henerasyon dahil hinihingi na ng Canada ang substantial connection o 3 taong pisikal na pananahan sa bansa para maipasa ng mga ipinanganak sa abroad na magulang ang citizen sa kanilang mga anak. Habang naghahanda ang Ottawa na ipatupad ang batas hanggang January 20, 2026, nananatiling bukas ang interim process ng IRCC at nagpapatuloy ang mga usapin ukol sa adoption rules, record verification at posibleng backlogs habang tinatapos ng pamahalaan ang sistema para sa bagong framework. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon.
Magkakaroon naman ng free medical clinic para sa mga kababayan natin sa Madrid, Spain. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Embassy sa Egypt hinggil sa illegal recruitment. Ito ang wahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng free medical clinic sa Philippine Embassy sa Madrid, Spain sa December 3, alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang consultation, blood pressure and sugar check, basic eye and ear exam at iba pa. First come, first serve basis ito kaya't magtungo ng maaga upang maka-avail ng libreng serbisyo. Nagbabala naman ng Philippine Embassy sa Egypt hinggil sa illegal recruitment para sa trabaho sa bansa. Payo ng embahada mag-apply lamang sa pamamagitan ng lehitimong ahensya na kinikilala ng Department of Migrant Workers or DMW. Paalaala rin ng embahada na palagi ang magdala ng dokumento gaya ng valid ID o passport at residence card. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PH in Egypt. Samantala, magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Al Jauf, Saudi Arabia sa December 5 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at sa December 6 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Al Nusal Special Hotel. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, notarials, authentication at civil registration. Paalala rin ng embahada na magdala ng cash bilang mode of payment. At para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Naglabas naman ng anunsyo ang Philippine Embassy sa Oman ng mga newly arrived passports na ready na for release. Maaaring maklaim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ng lumang passport at resibo sa araw ng release ng bagong passport. At para sa kumpletong listahan ng newly arrived passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Oman sa facebook.com/PHLINOman. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Nainigtas ng otoridad ang 3 babaeng hostage na isang lalaki gamit ang isang lalaki sa barangay Kipot, Tiaong, Quezon at ito'y matagumpay din na naaresto. Naaresto po yung suspect sa nasabing krimen. Si Japet Cablaida, humahataw. Arestado ang hostage taker at nailigtas ng mga otoridad ang 3 babaeng hinostage sa barangay Kipot, Tiaong, Quezon, Miyerkules ng tanghali. Batay sa investigasyon ng Quezon Police Provincial Office, pilit umanong pinababalik ng sospek na si alias Ped, 44 na taong gulang, ang kanyang asawa ngunit ayaw na nitong makipagbalikan. Dahil dito, binugbog umano ng sospek ang kanyang asawa na agad namang humingi ng tulong sa Tiaong Police Station. Agad namang rumusponde ang mga pulis sa lugar. At nang dumating nga po itong mga pulis natin, tumakbo po itong sospek upang maiwasan ang paghuli ng ating mga kapulisan. So pumasok po siya sa isang apartment na kung saan hinostage niya po yung 3 babaeng na andun po sa loob ng apartment gamit po ang isang balisong, yung pong pan-knife na 29. Agad naman nagsagawa ng hostage negotiation ang Tiaong Police Station, First Maneuver Company at ang local government unit ng Tiaong. Makalipas ang ilang oras na negosasyon, pumayag ang sospek na pakawalan ang mga hostage kapalit ng tricycle na gagamitin nito sa pagtakas. So doon po sinamantala na po ng ating mga pulis na i-rescue yung pong mga hostage at naging mga tagumpay naman po ang ginawang rescue ng ating kapulisan at naaresto po itong suspect na gumawa po ng krimen. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima na nangailangan ng atensyong medikal. Japet Cablaida, humahataw sa Balita Ngayon. Nagkaisa naman ang iba't ibang sektor sa Nueva Ecija para pigilan ang pagkalat ng fake news matapos ilunsad ang Media Watch Network na layong magsilbing sentro ng pagtutulungan laban sa misinformation at disinformation. Danny Monar, humahataw.
Lumagda sa isang signature of commitment ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang government at non-government organizations bilang pagsuporta sa inulunsad na Media Watch Network sa Nueva Ecija kahapon, November 27. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Government Public Information Officer Nonoy Gobrin, nabuo ang Media Watch Network sa gitna ng paglaganap ng fake news. Anya, sila ang nasa pinakamainam na posisyon para bumuo ng ganitong pagkilos at mag-imbita ng iba't ibang stakeholders upang labanan at sugpuin ang misinformation, disinformation at fake news. Target ng samahan na maging kalahok ang mga nasa mainstream media, print, radio at telebisyon, gayon din ang digital journalist, community-based information officer, social media advocates and influencer, communication officer ng LGUs, representative mula sa academic and civil society organizations, universidad, PNP at military organizations. Ayon kay Gobrin, madalas na pinagmumulan ng paglaganap ng peking balita ang social media kung saan mabilis ang palitan ng impormasyon kahit walang verification process. Walang regulasyon at kahit sino ay maaaring maglabas ng impormasyon o mag-vlog ng walang kontrol. Sa ilalim ng programa, mag-identify ang grupo ng mga points of collaboration tulad ng training at education. Sa pamamagitan ng webpage ng Media Watch Network, magsisilbi rin itong hub kung saan maaaring magbahagi ng impormasyon at ma-plug down ang mga network na lumalabas na nagkakalat ng kaduda-dudang istorya. Kaya doon sa General Program of Action, tapping various experts on particular fields, mapa-churchman yan, mapa-academe, mapa-police, etc. Pwede nating pag-ugnay-ugnayin at magturo ng mga kinakailangang basic knowledge and information regarding fighting for fake news or disinformation. Kaya may training and education na component. So primarily, ang talagang kailangan nating immediately mahagip dito sa kampanya natin against fake news are those people who are engaged in social media. Dagdag pa ni Gobrin, dahil lahat ay apektado, dapat maging matalino ang publiko sa pagkilatis ng balita, alamin kung sino ang nagsasalita, saan ito galing, at kung mapatunayang wala namang basya ng impormasyon, ay huwag nang maniwala at huwag na itong i-share. Pinaalalahanan din niya ang mga media practitioners na maging responsable sa practice of journalism, sundin ng ethical standards ng fact-checking at editing. Ayon pa kay Gobrin, may mga media kasi na bagamat hindi fake news, ang ibinabalita ay nagkakaroon naman ng malicious intent sa paraan ng paghahatid ng impormasyon. Nakapaloob din sa program of action ng grupo ang pagpapalawak ng network sa pamamagitan ng networking sa iba't ibang lugar sa bansa maging sa ibayong dagat at paghikayat sa responsableng pamamahayag sa paglaban sa fake news. Nagpahayag din ng suporta ang Integrated Bar of the Philippines at ang Cybercrime Division ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Hindi man natin agarang masugpo yung fake news, which is very rampant, lalo na sa digital age ngayon, at least unti-unti ay mabawasan natin yung pagpapakalat ng misinformation generally, lalo na po online. Karaniwan po nakikita ang fake news sa ating social media platforms, but mostly sa Facebook. Pero karaniwan po, ginagawa po yan ng mga dummy account, mga fake accounts. Paalala po sa ating mga kasambahay, ugaliin po natin mag-fact-checking. Tingnan po natin ng mga legitimate website and Facebook pages ng mga government agencies po natin. Sa ganun, ano man po i-share natin, sigurado po tayong totoo at hindi po fake news. Tiniyak ni Gobrin na hindi striktong organisasyon ang Media Watch Network kundi isang loose coalition of people and organization na naniniwala sa core values and principles na ethical standard at responsible journalism. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Makakasama naman natin ngayon umaga ang isa nating pasyente dito po sa MCGI Charity Center, Marikina City. Magandang umaga po. Narito, nasa loob ng studio, si Ma'am Christine Joy Fermin. Good morning po. Good morning po. Yan, taga saan po kayo? Dito po sa Doña Petra, Marikina. Anong nakakasakop doon? Sa may... Concepcion. Parang, ay tumana po siya eh. Tumana? Opo. Ay, nadaan ako dyan. Dati binabaha dyan. Papunta ng Broadcast City. Pero ngayon, kumusta? Okay naman po, hindi naman po. Hindi na katulad noon. Opo, hindi katulad noon. Salamat sa Diyos. Ayan. So, malaki na yung pagbabago. Yes dahil po. hindi na gaanong bumabaha dyan. Ma'am,
First time niyo po ba nakapunta dito? Opo, first time po. Eh, sino nagsabi sa'yo? Mama ko lang po kasi dito po siya Anong ginawa ng mama po siya sa dental. I see. Opo, yung pustiso po, yung libreng magpapapustis Opo, siya. opo, sukat na po niya ngayon. Eh, ano pakiramdam ng nanay mo? Libreng pustiso yun. Siyempre po, sa mahal ngayon ng mas po kasi Tuwan-tuwa libre siya. na. Opo. Okay. Tapos, ano naman ang sinabi ng nanay mo sa'yo? Hindi, sabi niya lang po sa akin na may libre nga daw pong check up sa mata. Okay. Opo. Ikaw ay magpapacheck up Opo, sa mata. sa mata po. Ayan. Kasi minsan nahihilo. Ba't ilang taon ka na po? 35 pa lang po. Oo. Sabi ng mga doktor dyan, yung mga optometrist natin, yung pagkahilo, maraming dahilan. Opo, opo. Ti-check upin kayo ng optometrist natin dyan. Titingnan kung anong kinakailangan, anong akmang treatment sa inyo. Ayan. Opo. Ikaw ba ay kailangan sukatan ng salamin? Kasi yun ang ginagawa ng ating mga optometrist. I-check muna nila yan. Ayan. So, magandang umaga sa ating mga doktor, na mga optometrist. Good morning po sa inyo. Okay. So, first time niyo po ba dito, ma'am? Opo, first time po. Ayan, nabalitaan niyo sa nanay niyo. Opo. O, ikaw ba yung nakakain na ng lugaw? Yes, meron pong nagbibigay doon ng lugaw. Ay, hindi ka ba kumuha? Hindi pa. Ay, bakit po? Hindi kasi pag alis ko po ng bahay, Kumain ka naman. Opo. Parang gusto mong unahin muna yung mas inuna mo yon kaysa sa Opo, lugaw. opo. Kasi kumain ka naman. Pero, ikaw ba yung nakaranas na rin? First time nyo na nakapunta dito sa medical mission na ito? Opo, first time po. Hindi ito medical mission. Ito po ay mismong charity center natin. Opo. Dito ba may mga nakaranas ka na rin ba makapag-check up sa medical mission din? Meron naman po dun may mga pumupunta po sa mga lugar namin sa mga medical. Mayroon naman. Opo, meron naman po. Opo. Yan. Kaya lang may pagka may mga schedule lang na hindi naman po yung lagi. Ayan. Opo. Okay. So, dito naman po, may medical mission din po sa kanila, mga kasambahay. Pero, sinasabi niya, hindi naman lagi. Ayan. Dito, pwede kang pumunta dito on every Friday kung kinakailangan. Ngayon naman po, ilang taon na kayo, ma'am? 35 po. 35. Opo. Okay. Nabalitaan nyo na libre yung mga ginagawad Opo, na opo. mga serbisyo dito. Ano yung gusto mong sabihin? Dahil libre yan, syempre, makakatipid. Di ba po? Opo, yun nga po, makakatipid. Hindi ka magbibili. Hindi ka nabibili Oo. kung anong dapat mong bilhin. Di ba po? Ayan. Maliban dun sa sa inyo, may anak nyo, hindi nyo papacheck up. Hindi, sa nga po sana siya sa bunot, kaya lang may pasok po kasi I see. So, Opo, ibig sabihin, pang umaga din po siya, Oo. kaya pagka na lang, Friday po, di ba, may pasok ngayon. okay, so malaking bagay, di ba? Opo. Yung nanay mo, malalagyan ng pustiso. Opo, opo. Ikaw naman, check upin ka ng ating optometrist Opo. kung anong kailangan, kung susukatan ba ng ano bang grado ng mata mo, kailangan ka bang magsalamin, di ba? May grado kasi yun, sinusukat Oo nga nila po. yun. Ayan. And then, yung anak mo naman, kung sakasakali, Bunot po sana. ibig sabihin, kung ilan pasok ngayon, isasama mo siya. Yes po. Aba, Di ba? talaga Sayang naman. naman po kasi libre na. Sige. Tuwan-tuwa talaga kayo. Siyempre, makakatipid. Di ba po? Sige. Tatanungin na lang kita. Anong gusto mong mensahe? Dahil maganda yung balita mo mula sa nanay mo, pati kayo. Ayun. Tapos yung anak mo pa. Anong gusto mong sabihin dito sa mga libre na makukuha mo ng mga medical? Siyempre, thank you po kasi less po sa gastos. Libre na po yung may mga libreng medical na para sa yung mga wala talaga. Ayan. Ipamamalita mo rin ba ito sa mga kaibigan mo? Opo, yung mama ko po kasi sinasabi niya na rin po yan. Siya mismo nagbabalita? Opo, talaga kung naman. pagka gusto pong meron nga daw po ditong libreng ganon. Siya na nagbabalita. O batiin mo na lang yung nanay niyo. Nay, balita Nandyan niyo po ba? siya. Nag-ano nandyan po. din siya. Kasama ko po siya. Okay. Maraming salamat po sa pagkakataon Opo. na kayo po ay makakaranas ng libreng serbisyong medikal dito sa MCGI Charity Center sa pangunguna po ni Kuya Daniel Rason. Thank you po. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Ayan. Okay. Tama-tama. Ngayon po ay araw ng, happy Sabbath, Kuya. Maraming salamat. And antabay po kayo. Antabay dahil maya-maya bibigyan natin ng pagkakataon ang ating weather update. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, November 28, 2025.
Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado pa rin ng shear line ang silangang bahagi ng Northern Luzon at nagdudulot pa rin ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley Region. Samantala, yung amihan, malakas pa rin ang pagbugso ngayon nitong hanging amihan at nakakaapekto rin sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. Yung easterlies ay apektado din ang eastern section ng Central at Southern Luzon at nagdudulot ng maulap na papawirin at mataas din na tsansa ng malawakang pag-ulan. Maging ang Palawan Province, kasama na po ang Calayan Islands, asahan din natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin sa epekto ng trough nitong si Severe Tropical Storm Koto. Ito po yung dating si Bagyong Verbena na nasa labas na po ng ating area of responsibility. At kahit nasa labas na po siya ng ating PAR, yung kanyang trough patuloy na nakakaapekto dito po sa Palawan Province. At para po sa ating impormasyon, ang kanyang location ay nasa layong 275 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 110 km per hour near the center at gustiness na 135 km per hour. Kumikilos ito southwestward at mabagal pa rin ang kanyang paggalaw. So sa ngayon, ang kanyang epekto ay yung trough po niya o buntot ay patuloy na nakakaapekto sa Palawan Province. Samantala, para sa pagtayan po ng ating panahon, asahan po natin ang maulap na papawirin at mataas po ni tsansa ng mga malawakang pag-ulan dito pa rin nga po sa Cagayan Province, sa Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, maging sa Ifugao at maging dito po sa Nueva Vizcaya at Quirino dahil pa rin po sa epekto ng shear line. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy tayo mag-ingat sa mga pagbaha at patuloy na banta po ng mga pagguho ng lupa dahil sa halos tuloy-tuloy na mga pagbuhos ng ulan. Shear line po ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, yung amihan nagdudulot din ng maulap na papawirin at mataas na tsansa pa ng mga pag-ulan dito pa sa Ilocos Region, maging sa Batanes at natitirang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region. Magiging maulap din ang papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dito po sa Aurora at Quezon Province. Samantala, dito nga po sa Palawan Province, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas din na tsansa ng mga pag-ulan kasama na dyan ang Calayan Islands dahil rin po yan sa epekto ng trough o buntot nitong si Severe Tropical Storm Koto o yung dating si Bagyong Verbena. At sa Mindanao at Visayas naman, makakaasa po tayo ng halos maaliwalas na papawirin sa araw na ito at mababa na tsansa ng malawakang pagulan liban sa mga localized thunderstorms. At ngayon nga po ay nakataas pa rin ng ating gale warning sa malaking bahagi ng Northern Luzon, partikular nga po dito sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan o mainland Cagayan kasama ng Babuyan Islands, maging dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa Kalayaan Islands. So yan po, itong dito sa Kalayaan Islands, epekto po yan nitong si Bagyong Severe Tropical Storm Koto o dating si Bagyong Verbena. Samantala sa Northern Luzon, ang cause po nito ang nagdudulot ng maalong hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan ay ang amihan o northeast monsoon. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat. Hindi po muna ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil sa magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory. Ibig sabihin, 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin ang pwede pong maranasan dito sa Apayao, Cagayan at Isabela. Dulot po ng epekto pa rin ho yan ng shear line. So sa mga kababayan natin dyan, mag-ingat pa rin ho sa patuloy na banta ng mga localized flooding, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at sa mga lugar na malalapit po sa ilog. By tomorrow naman ay posible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Apayao at Cagayan. Epekto pa rin po ng shear line. Ang sunrise natin for today is 6:04 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na 5:24 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori Dean de la Cruz Galicia. Maraming salamat po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon.
Mga kasambahay, kung may mas storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gaya din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Kawikaan, Genesis 7:9. Ang nagtatakip ng pagsalansang ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Yan po ang umahataw na balita ngayong Biyernes, ika-28 sa buwan ng Nobyembre 2025. Batiin ko po na isang Happy Sabbath ang aming mahal na Kuya Daniel Rason. Happy Sabbath, Kuya. Salamat po sa Diyos at lagi nawa po kayong gabayan ng Diyos. At syempre, sa aming kasama dito sa RMB, birthday niyo po. Ayan, 25. Alex Montesa. Happy birthday, Alex! Maraming salamat. Keep up your good work. Maraming salamat sa Diyos. At syempre, thank you very much. Sabi ni Adet, wala ng bati dahil wala ng oras. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.